Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Dito na tayo guys. Ito ang bilan Puno. Hello guys. Dito na tayo guys sa trabaho natin. Naglalakad na lang. Ayun. Hindi naman pala ganun kalayo guys ano. Pag nagbiyahe ka ng umaga. Kasi umalis ako doon sa 5:39. Umalis ako doon sa Scarborough. Pinaghintayan ko ng bus, yung green, 5:39. So siguro galing doon mga 12 minutes. So papalagay natin 15 minutes. Parating ako sa wala pang alas 6. 5:39, wala pang alas 6 sa pangalawang bus sa Yonggi. Tapos nakasakay ako alas 6. Nakarating ako rito 6:20 o 6:18, 6:20 na lang. So lang 20 minutes, 30 minutes sa biyahe lang din pala. Hindi naman pala talaga layo. Pero kung ibang ruta guys, ang anuhan mo, yun nga, medyo malayo. So pag ruta ko na ganito, maganda. So ito na yung ruta na gagawin natin guys. Kasi para madali. So yun lang. May 84 din pala dito. So yun, iliko na tayo dyan yan na yung sa amin guys. Una tayo na pag umaga mabilis lang kasi wala pang traffic. So ang biyahe pala natin guys mga 30 minutes. Wala pang isang oras. So yun, maganda kasi para hindi tayo naghabol sa oras. So maya na lang guys kasi nandito na ako. Pasok na tayo. Then mamaya pag break time usap ulit tayo. Then yun, shoutout sa Spot Pinoy. Kita-kits sa Spot Pinoy guys. Kita-kits sa lahat ng nandito sa Toronto. Kita-kits tayo sa Spot Pinoy sa 22 ngayong Sabado. Peace out. Ito na tayo guys sa Shepherd West. Isang bus na lang pauwi. So yun lang guys. Hindi na persa tayo ngayon sa work. Trabaho natin kasi tayo na yung naghihigpit ng ngayon sa coil, paglagay, saka yung pag-adjust tayo na rin. So unti-unti na natin nakukuha rin. Konti pa.
Mga 1 week pa siguro. Pero nakukuha ko na yung iba. Pag-a-adjust na lang, kakabisaduhin ko pa. Pero na ano ko na, gagamay ko na. So yun na guys, second day ng trabaho natin, ayos lang. So, maasahan na tayo ng konti doon sa nagtuturo sa atin. Yung nagtuturo kasi sa akin, pagka medyo pwede na akong iwan, gagawa rin siya ng ano, ng ibang ano, ibang makina. Kasi yun pala yung makina ko guys na inaano ko, ginagamit ko. Tapos inaalalayan niya ako. Ano lang pala siya doon, 19 per hour lang siya. Pero yung tao na yun guys, mabait. And 30 years na sa doon sa kumpanya na yun. So yun nga, biruin mo, 30 years, 19 pa lang yung per hour niya doon sa makina na yun. Pag nalipat daw siya ng makina, tumataas yung ano niya, yung rate niya. Pero yun nga, mahirap din yun kasi nga pag tuturuan niya ako, siyempre 19 per hour lang siya. So talagang ano, madali yung trabaho, madali kung sa madali. Kaya lang yun nga, minimum para sa akin walang problema kasi baguhan ako eh. Ang sa kanya lang kasi nga, biruin mo 30 years na sa doon sa kumpanya. Tapos ang rate ng kumpanya sa kanya yun lang. O diba? Paano pag umalis ako? So magti-train na naman siya ng bago. So magti-train siya ng bago, syempre tuturuan na naman niya yun. Tapos doon na naman siya sa makina na yun, mababa na naman ang bigay sa kanya per hour. So yun, medyo ano rin guys, bait kasi nung nagtuturo sa akin. Nakakalungkot lang kaya ano siya, may second job siya na trabaho. Biruin mo, hindi siya nagpapahinga. Sa Sabado Linggo nag-ano siya, pa-part time siya. Kasi nga kulang daw yung ano, yung sinasahod niya. Kasi may bayaran siya sa bahay, sasakyan niya, insurance. Madami daw siyang ano. Kaya yun, hindi nga niya ipinasok yung anak niya doon sa kumpanya na yun. Kasi nga pag ipinasok niya, magiging tulad ko rin, 1655 yun, napakaliit, sabi niya. Pero sa atin syempre baguhan naman tayo, kuha lang tayo ng experience guys. And then yun, pwede na tayong miskapok pag may nakita tayong maganda-ganda. Kaya yun. Pero yung trabaho guys, magaan lang, kayang-kaya naman, hindi naman siya mabigat. So dito ko lang hihintayin yung bus guys, 96 saka 94B. Hihintay ako dito. So nga pala guys, nandito pala yung ano, yung sponsor namin, si Tita Yantin tsaka yung pamilya niya. So baka daw mag-dinner kami mamaya, sabi ng asawa ko. So yun, kailangan ko umuwi agad para bihis muna kasi amoy bakal pa ako. Amoy bakal pa tayo, so bihis saka punas ng konti. Yung sapatos ko guys, yung sapatos ko iniwan ko na doon, safety shoes. Bigat kasi, yung dala ko, wala akong jacket, yun ang binitbit ko. Pero yung safety shoes ko iniwan ko na doon. Talon na dinala ko kasi lalabahan ko to kasi may ano na marami ng madumi na, madumi. Yun, hintayin na natin yung bus guys, and see you sa Scarborough. Peace. Thank you. Bus natin guys, oh. Ayun yung bus natin, green. Sakay naman tayo dito ng 903 na bus para hindi na tayo maglakad pa uwi. Mamadali tayo eh. Init pa guys, oh. 5 na. Init pa.
So yun, may lakad kami ngayon guys. Magdi-dinner daw kami. Sabi nung Tita Yanti namin. Andito rin yung pamilya niya. Andito rin yung asawa niya. And magdi-dinner. So di ka natin alam kung saan yung dinner, pero sarap to, tama-tama. Dito ay kumain. So yun, shoutout pala doon sa mga nag-comment sa akin, no? Sana yung in-interview kanina natanggap. Oh, sana natanggap sila kasi may interview kanina 2 PM daw. Yung sa trabaho ko. So, malamang tanggap yun. Dali lang naman na mag-interview, tapos babae pa mag-interview, Pilipina pa. So, naghahanap talaga sila ng tao. So yung iba guys, pasensya na, hindi ko na ma-replyan kasi marami na rin akong na message na ano na mag-apply na. So Tita Yanti, this is a path pasalubong. So today guys, meet namin si Tita Yanti. Tapos Tito Dave, tapos Tito Ngat. Yeah. Tito Dave is taller than you. He's gonna be tall as the sky. Yeah. Doon ka magpakarga kay Tito Dave. Kay Tita Yanti's Yeah. Hintayin namin dito guys kasi ano. Yeah. Hintayin namin sila dito sa bus stop para hindi sila papasok sa parking. Ooh. Hintayin na lang namin sa bus stop guys para hindi sila papasok. Dito na lang kami tatay. Malapit na din daw sila eh. Ayun. Love you. Last year the border